Ang tawag nila sa akin ay isang matandang hangal. Iyon mismo ang mga salitang narinig ko mula sa bibig ng sarili kong asawa, ang babaeng pinakasalan ko at minahal sa loob ng 25 taon. Ang bawat pantig ay parang lason, dahan-dahang gumapang sa aking mga ugat. Kapag pumirma na ang matandang hangal na iyon, sabi ni Marisa, ang aking asawa, makukuha na natin ang lahat ng ating pinlano. Patinate. Ang boses niya, na dati parang musika sa aking pandinig, ngayon ay tunog ng isang basag na salamin. At ang kasama niya sa pag-uusap na iyon, ang aming manugang, si Daniel, ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa aking nag-iisang anak na si Bianca. Nakatayo ako sa dilim, sa labas lamang ng bintana ng bahay ng aking anak. Ang dibdib ko ay parang pinipiga. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa aking mga baga. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, ang mundo ko ay buo, masaya, puno ng pag-asa. Ngayon, wasak na ito, basag. At ang mga taong dumurog nito ay ang 2 taong pinakamamahal ko. Ang plano nila ay simple lang, pero napakatalino at napakasama. Hihingi siya ng diborsyo. Sasabihin niyang hindi na kami magkasundo. At dahil sa batas, makukuha niya ang kalahati ng lahat ng pinaghirapan ko. Ang kumpanya ng konstruksyon na itinayo ko mula sa pawis at dugo, nagkakahalaga ng 700 milyong piso. Ang mga paupahang bahay, ang aming vacation house sa Tagaytay, ang mga investment. Lahat-lahat aabot ng halos 1 bilyong piso. 1 bilyong piso. Para sa kanila, hindi ito kayamanan na binuo ng isang pamilya. Para sa kanila, ito ay isang premyo, isang jackpot na matagal na nilang hinihintay na mapanalunan. 2 taon, sabi pa ni Marisa, at sa boses niya ay may halong pagmamalaki. 2 taon akong nagpanggap na isang tapat na asawa, nagkukunwaring interesado sa mga nakakainip niyang kwento tungkol sa semento at bakal. Tumatango-tango kapag nag-aalala siya sa sahod ng mga trabahador. Diyos ko, naniniwala talaga siyang mahal ko siya. Doon na ako napahawak sa pader. Ang mga tuhod ko ay nanghina. Ang bawat salita ay isang sampal na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Dahil hindi lang mukha ko ang tinamaan, kundi ang buong pagkatao ko, ang 25 taon ng aking buhay. Pero sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagkasuklam, may isang bahagi ng utak ko na nanatiling malamig, kalmado. Ito siguro ang bahagi na tumulong sa aking magtagumpay sa negosyo sa loob ng 30 taon. Ang isip na hindi basta-basta sumusuko sa emosyon. Habang sila ay nagtatawanan sa loob, abala sa pagbilang ng perang hindi pa nila nakukuha, ang mga kamay ko, na nooy nanginginig sa galit, ay dahan-dahang kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa. Hindi ako sumugod, hindi ako sumigaw, hindi ako gumawa ng eksena. Sa halip ginawa ko ang isang bagay na hindi nila kailanman inaasahan mula sa isang matandang hangal. Pinindot ko ang record button. Habang ang puso ko ay dinudurog, ang aking mga daliri ay matatag. Itinutok ko ang mikropono ng telepono sa siwang ng bintana at hinayaan ko silang magsalita. Bawat salita ng kanilang kataksilan, bawat detalye ng kanilang masamang balak, bawat tawa na puno ng pangungutya, lahat iyon ay dahan-dahang pumapasok at naiimbak sa maliit na aparato sa aking kamay. 43 minuto. 43 minuto ng purong ebidensya. Ang bawat segundo ay patunay ng kanilang krimen. Hindi lang laban sa akin, kundi laban sa mismong konsepto ng pamilya at tiwala. Ang recording na iyon ang naging alas ko. Ang aking lihim na sandata. Akala nila naglalaro sila ng chess laban sa isang taong ang alam lang ay dama. Akala nila bulag ako, pipi, at bingi sa kanilang mga kasinungalingan. Pero ang hindi nila alam, ang matandang hangal na ito ay matagal nang nagmamasid. At ngayon, hawak ko ang patunay na magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahan akong bumalik sa aking sasakyan, bawat hakbang ay maingat. Umupo ako sa driver's seat at pinatay ko ang recording. Tinitigan ko ang screen ng telepono. 43 minuto at 12 segundo. Iyon ang haba ng kanilang hatol, ang haba ng katapusan ng kanilang mga pangarap. Sa loob ng sasakyan, habang ang makina ay tahimik pa,
Naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Ang matinding sakit, dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig, isang bagay na parang bakal. Ito ang pakiramdam ng isang taong wala nang maaaring mawala sa kanya. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat, ang tiwala at pagmamahal ay ninakaw na. Ngayon, ang natitira na lang ay ang laban. At sa laban na ito, ako ang magtatakda ng mga patakaran. Bumalik ako sa aking alaala, ang mga huling buwan. Ang biglaang pagiging interesado ni Marisa sa mga papeles ng negosyo. Ang mga inosenteng tanong niya tungkol sa halaga ng aming mga ari-arian. Ang pagiging malapit niya kay Daniel na ipinapalabas niyang dahil lamang sa pag-aalala sa aming anak. Lahat ng piraso ng palaisipan biglang nagkabit-kabit. Ang mga pulang bandila na hindi ko pinansin dahil sa bulag na pagtitiwala ay malinaw na ngayong iwinawagayway sa aking harapan. Pinagplanuhan nila ito. Bawat detalye, bawat hakbang. Habang ako ay nagtatrabaho ng 16 na oras sa isang araw para bigyan sila ng magandang buhay, sila naman ay abala sa pagpaplano kung paano ito wawasakin at aangkinin. Ang kabalintunaan, napakasakit isipin. Ngunit hindi na ito oras para sa awa sa sarili. Tapos na ang yugto ng pighati. Ito na ang oras para sa paghahanda. Umupo ako ng tuwid. Huminga ako ng malalim. Ang mga kamay ko na kanina'y nanginginig ay matatag na ngayong nakahawak sa manibela. Pinag-isipan ko ang aking mga asset. Hindi lang ang mga gusali at lupa, kundi ang mga taong pinagkakatiwalaan ko, ang aking accountant, ang aking mga kaibigan sa industriya, ang aking reputasyon na binuo ko sa loob ng 35 taon ng matapat na pagnenegosyo. Iyon ang mga tunay kong sandata. Mga sandatang hindi nila nakikita. Mga sandatang hindi nila kailanman kayang bilhin. Maya-maya, bumukas ang pinto ng bahay ni Bianca. Lumabas si Marisa, bitbit ang kanyang mamahaling bag na parang walang anumang nangyari. Sumunod si Daniel, inaayos ang kanyang kurbata, na may ngiti ng isang taong nanalo na sa laban. Hindi nila inaasahan na makita ako. Ang aking Toyota, tahimik na nakaparada sa tapat. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata. Ang pagkunot ng noo ni Daniel, ang pagkataranta sa mukha ni Marisa na mabilis niyang tinakpan ng isang peking ngiti. "Andres?" sabi niya. Ang boses ay pilit na pinasasaya. "Anong ginagawa mo dito?" Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko silang pagpawisan. Hinayaan kong tumakbo ang kanilang mga isip. Iniisip kung ano ang alam ko. Kung gaano katagal na ako doon. Pagkatapos, dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan. Walang emosyon ang aking mukha. Tumingin ako ng diretso sa kanilang mga mata. Una kay Daniel, ang abogadong nag-isip ng lahat. Pagkatapos kay Marisa, ang aktres na gumanap sa papel ng aking asawa sa loob ng 25 taon. Hindi ko kailangang magsalita ng marami. Itinaas ko lang ang aking cellphone at pinindot ko ang play button. Ang unang lumabas mula sa speaker ng telepono ay ang boses mismo ni Marisa, malinaw na malinaw sa katahimikan ng gabi. Kapag pumirma na ang matandang hangal na iyon, nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha, ang kulay na unti-unting nawawala. Ang kanilang mga ngiti ay naglaho, napalitan ng purong takot. Ang kanilang mga mata, na kanina ay puno ng kasakiman, ngayon ay puno ng pagkaalarma. Napatigil si Marisa sa kalagitnaan ng kanyang paghakbang. Si Daniel ay napaurong, na para bang nakakita ng multo. Ang mundo nila, na binuo sa pundasyon ng kasinungalingan at kataksilan, ay nagsimula ng gumuho sa mismong sandaling iyon. At habang ang sarili nilang mga boses ang umaalingaw-ngaw sa pagitan namin, alam kong ito na ang simula ng kanilang pagbagsak. At ako ang magiging saksi sa bawat hakbang nito. Ang pagbukas ng pinto sa bahay ng aking anak ay parang isang kurtina na itinaas sa isang dula-dulaan. At ang mga pangunahing aktor, ang aking asawa at ang aking manugang ay lumabas na sa entablado. Ngunit ang hindi nila alam, mayroon silang isang manonood na hindi nila inaasahan. Ako, nakaupo sa loob ng aking sasakyan, hawak ang script ng kanilang kataksilan sa aking telepono. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha. Isang gulat na mabilis nilang sinubukang itago, ngunit huli na. Ang unang segundo ng katotohanan ay nasilayan ko na. Si Marisa,
na laging handa sa anumang sitwasyon. Ang unang nakabawi, ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pag-aalala, ay biglang napalitan ng isang matamis, ngunit peking ngiti, isang ngiti na sa loob ng 25 taon, ay pinaniwalaan kong para sa akin. Andres? Ang sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na itinaas ng isang oktaba upang magtunog masaya at sorpresa. Mahal, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa site ka pa? Ang bawat salita ay maingat na pinili. Bawat kilos ay kalkulado. Si Daniel naman, ang aking manugang, ay tumayo sa likuran niya. Ang kanyang postura ay nagbago. Mula sa isang kasabwat, bigla siyang naging isang mapagprotektang manugang. Itinago niya ang kanyang mga kamay sa likod, isang senyales ng isang taong may itinatago o ninenerbiyos. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata ng isang abogado, ay matalas na nakatitig sa akin. Sinusuri, kinikilatis, hinahanap ang anumang butas sa aking magiging pagkilos. Dahan-dahan akong bumaba mula sa aking Toyota, isinara ang pinto ng may kontroladong lakas. Pinilit kong maging normal ang aking paghinga, kahit na ang puso ko ay kumakarera sa loob ng aking dibdib. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong gampanan ang papel na ibinigay nila sa akin. Ang papel ng isang mapagmahal at medyo walang kamuwang-muwang na asawa. Tapos na ako sa inspection sa isang construction site malapit dito. Sabi ko, ang aking boses ay sinubukan kong gawing kaswal. Naisip ko lang na dumaan para kamustahin si Bianca. Ang pagsisinungaling ay hindi ko ugali, ngunit sa gabing iyon, natuklasan kong kailangan kong matutunan ito para mabuhay. Ay, wala siya dito pa, mabilis na sagot ni Daniel na para bang matagal na niyang ininsayo ang linyang iyon. May pinuntahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ah, ganun ba? Tumango ako, at pagkatapos ay ibinaling ko ang aking tingin kay Marisa, ang babaeng dapat ay nasa opisina pa sa mga oras na iyon. At ikaw, mahal? Akala ko ba may importante kayong meeting para sa proposal ng mga Henderson ngayong hapon? Ang bawat salita ko ay isang patibong. Isang maliit na pagsubok para makita kung gaano sila kagaling magsinungaling. Nakita ko ang isang saglit na pag-aalangan sa mga mata ni Marisa. Isang kislap ng gulat. Ang isang taong hindi sanay na tinatanong ang kanyang mga galaw. Ngunit siya ay isang veteranong aktres sa aming tahanan. Mabilis siyang nakabawi. Maaga akong umuwi, sabi niya. Habang hinihimas ang kanyang sentido, sumakit bigla ang ulo ko. Sobrang stress sa trabaho. Ang kanyang kamay ay nanatili doon, isang props para sa kanyang pag-arte. Dumaan lang ako dito para tulungan si Daniel sa ilang papeles para sa isang kliyente niya. Alam mo na, para malibang. Isang kliyente, isang sakit ng ulo, napakagandang mga palusot. Ilang beses na kaya niya akong binigyan ng ganitong mga dahilan sa nakalipas na mga taon. Ilang beses akong naniwala ng walang pag-aalinlangan. Ang isiping iyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ngunit hindi ko ito ipinakita. Sa halip, ngumiti ako. Ganoon ba? Sana ay okay ka na. Tumingin ako kay Daniel. Mukhang seryosong kaso iyan ah. Ano ba iyan? Nahuli ko si Daniel. Ang isang abogado ay bihasa sa pagsagot, ngunit ang tanong ko ay direkta at hindi niya inaasahan. Asset division, mabilis niyang sagot. At pagkatapos ay bigla siyang natigilan, napagtantong mali ang kanyang sinabi. Mabilis niyang idinugtong, para sa isang kliyente na nagdidiborsyo, isang napakakomplikadong sitwasyon sa pananalapi. Ang ironiya ay halos nagpangiti sa akin, halos kung hindi lang ang buhay ko ang nakataya. Mukhang tensyonado ka, Andres, sabi ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa aming dalawa ni Daniel. Sinusubukan niyang basahin ang sitwasyon. Sinusubukan niyang malaman kung ano ang alam ko. Ayos ka lang ba? Ang babaeng nagpaplanong sirain ako sa pananalapi ay nagtatanong kung ayos lang ako. Ang kaplastikan ay halos nakakasuka. Mahabang araw lang, sabi ko. Alam mo na. Sige, ayaw ko nang makaistorbo sa inyo. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan. Ngunit bago ako pumasok, huminto ako na parang may bigla akong naalala. Ah, Marisa, sabi ko, lumingon sa kanila. Tumawag pala ang opisina ni Dra. Santos. Tungkol sa pag-reschedule ng iyong physical exam. Mukhang may conflict daw sa schedule mo sa trabaho. Ito ang aking huling patibong.
Isang kasinungalingan na binuo ko sa loob lamang ng ilang segundo. Walang tumawag na doktor. Ang mukha ni Marisa ay biglang nawalan ng kulay. Iyon ang itsura ng isang taong nahuli sa akto. Ang kanyang kasinungalingan tungkol sa pag-alis ng maaga sa trabaho ay biglang gumuho sa isang simpleng pangungusap, pero mabilis siyang nakabawi. Talaga? Baka nagkamali lang sila. Sige, tatawagan ko na lang sila mamaya. Ngunit alam ko, at alam niyang alam ko na nagsisinungaling siya. Pumasok ako sa sasakyan at pinaandar ang makina. Sige, mauna na ako. Ingat kayo. Habang papalayo ako, tiningnan ko sila sa aking rear view mirror. Nakatayo sila doon, hindi gumagalaw, na parang mga estatwa. At nang sigurado na silang malayo na ako, agad silang naglapit. Ang kanilang mga ulo ay magkadikit, nag-uusap ng apurahan. Ang kanilang sayaw ng panlilinlang ay tapos na sa ngayon. Ngunit ang giyera ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, ako ay handa na. Ang 15 minutong biyahe pa uwi ay parang lumipas sa isang iglap. Ang aking mga kamay ay nasa manibela, ang aking mga paa ay kusang pumipindot sa gas at preno, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Lumilipad ito pabalik sa nakaraan, sa loob ng 25 taon na akala ko ay puno ng pagmamahalan at katapatan. Pumasok ako sa aming garahe. Ipinarada ang sasakyan sa tabi ng espasyo kung saan dapat nakaparada ang silver Lexus ni Marisa. Ang bakanteng espasyo ay parang isang malaking butas, isang simbolo ng butas na iniwan niya sa aking puso. Nanatili ako sa loob ng kotse ng ilang minuto, nakatitig sa bahay na itinayo ko gamit ang aking sariling mga kamay noong 1995. Bawat tabla, bawat pako, bawat sulok, lahat ay isang testimonya ng aking pagmamahal para sa babaeng ngayon ay nagpaplanong agawin ito mula sa akin. Ang bawat bintana ay nagpapaalala sa akin ng mga panahong tinitingnan namin ang paglaki ng aming hardin. Ang pintuan sa harap, naaalala ko pa ang kagalakan sa kanyang mga mata nang una ko itong ikinabit. Ang bahay na ito ay hindi lang isang istruktura. Ito ay ang aming pangarap. Ang pangarap ko. Pumasok ako sa loob. Ang katahimikan na sumalubong sa akin ay iba. Hindi ito ang karaniwang payapang katahimikan. Ito ay isang katahimikan na malamig, walang laman. Dati, ang presensya ni Marisa ang pumupuno sa mga silid na ito. Ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang araw, ang kanyang mga reklamo tungkol sa mga kapitbahay, ang kanyang pananabik sa mga bagong bilihin. Ngayon, naiisip ko, gaano karami sa mga iyon ang totoo? Gaano karami ang bahagi ng isang mahabang pag-arte? Ang unang napansin ko ay ang aming wedding picture sa ibabaw ng fireplace, December 15, 1987. Si Marisa, napakaganda sa kanyang puting bestida. Ako, mukhang hindi komportable sa nirentahang tuxedo, ngunit pareho kaming nagliliwanag sa kaligayahan. O iyon ang akala ko. Siya ay 22 taong gulang noon, isang sekretarya. Ako naman ay 37. Ang aking construction business ay nagsisimula palang kumita matapos ang 10 taon ng walang tigil na pagtatrabaho at pagkain ng instant noodles. Nagkakilala kami sa isang Christmas party. Kliyente ko ang kumpanya nila. Tumawa siya sa aking korning biro tungkol sa mga concrete mixer. At ang tunog ng kanyang tawa, parang mga kampanilya na nagpatibok ng aking puso. Ang aming unang date, ang aming kasal, ang pagsilang ng aming anak na si Bianca noong June 8, 1995. Ang araw na iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Si Marisa, pagod ngunit masaya, hawak ang aming munting milagro. Sa mga unang taon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa pagiging isang ina. Mga parent-teacher conference, mga laro ng soccer, mga birthday party. Lahat ay dokumentado niya ng may pagmamalaki. Ikaw ang pinakamahusay na ama sa buong mundo, sabi niya sa akin noong gabi ng graduation ni Bianca sa high school habang pareho kaming umiiyak sa tuwa. Ang pundasyon na ibinigay ko sa kanya. Hindi ang pundasyon na ibinigay namin. Ngayon ko lang napansin. Ang mga lamat ba ay matagal nang naroon at ako lang ang bulag para makita ang mga ito? Umupo ako sa aking paboritong leather na upuan. Ang upuang lagi niyang inirereklamo na masyadong pangit para sa aming sala.
at hinayaan kong bumalik ang lahat ng alaala. Ang aming ika-10 anibersaryo sa isang cruise, ang graduation ni Bianca sa kolehiyo, ang mga Pasko na puno ng tawanan at regalo. Kailan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan napalitan ang pasasalamat ng pagiging entitled? Kailan naging nararapat sa amin ang higit pa, ang dating, salamat sa lahat ng ibinigay mo? Ang sagot ay nasa recording sa aking telepono. Si Marisa ay hindi na ako mahal sa loob ng maraming taon. Marahil, dekada. Bawat halik, bawat yakap, bawat mahal kita na ibinubulong sa dilim, lahat ay kalkulado. Isang manipulasyon para panatilihin akong nagtatrabaho, kumikita, nag-iipon ng yaman na balang araw ay aangkinin niya. 25 taon ng aking buhay. Isang legal na estratehiya lamang pala. Habang papalalim ang gabi at ang dilim ay bumabalot sa sala, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Ang pighati ay dahan-dahang nawala at napalitan ng isang bagay na mas analytical, mas malamig. Inakala ni Marisa na siya ang naglalaro ng isang mahabang laro, ngunit hindi niya alam na ang kanyang asawa, ang lalaking nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, ay may parehong talino sa pag-iisip. Ang laro ay magbabago. At sa pagkakataong ito, ako na ang gagawa ng mga susunod na hakbang. Ang lalaking akala niya ay isang tupa ay isa palang lobo na naghihintay ng tamang oras para umatake. Ang katahimikan sa sala ay parang isang kumot na bumalot sa akin, ngunit sa halip na magbigay ng ginhawa, nagbigay ito ng kalinawan. Pinilit kong isantabi ang emosyon. Ang sakit, ang galit, ang pighati, kailangan kong mag-isip, hindi bilang isang asawang niloko, kundi bilang isang negosyante. Ang negosyante na ako sa loob ng 35 taon. Kailan eksaktong nagbago ang lahat? Kailan naging isang kalkuladong pakikitungo ang dating tunay na pagsasama? Ang sagot ay dumating sa akin nang may kasamang pait. Noong 2020, iyon ang taon na nakuha ng kumpanya ko, ang Andres Construction, ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan nito. Ang pagtatayo ng Morrison Municipal Center. Isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso sa loob ng 3 taon. Umuwi ako noong gabing iyon na puno ng kagalakan, inaasahan ang isang selebrasyon, isang bote ng champagne, marahil, o kahit man lang isang mahigpit na yakap at mga salita ng paghanga mula sa asawang laging sumusuporta sa akin. Ngunit sa halip, naabutan ko si Marisa na nakaupo sa lamesa sa kusina, may hawak na real estate magazine at isang calculator. Ibig sabihin nito, sabi niya, nang hindi man lang tumitingin sa akin, mabibili na natin sa wakas ang bahay sa Elm Street. Iyong may malaking driveway at swimming pool. Ang presyo ay 400 milyong piso. Hindi isang congratulations, mahal. Hindi isang proud ako sa iyo, kundi isang agarang pag-focus sa kung ano ang mabibili ng aking tagumpay para sa kanya, hindi para sa amin. Noong mga panahong iyon, hindi ko pinansin. Masyado akong abala sa mga plano, sa mga permit, sa mga subcontractor. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Iyon ang simula. Iyon ang hudyat na ang laro ay nag-umpisa na. Mula noon, ang kanyang mga hiling ay naging mga demands. Ang pagiging miyembro sa Manila Polo Club ay naging non-negotiable. Ang aming simple, ngunit magandang vacation house sa Batangas ay naging kahiya-hiya kumpara sa rest house ng mga kaibigan niya sa Palawan. Nagsimula rin siyang magparinig tungkol sa mga asawa ng kanyang mga amiga kung paano sila tratuhin na parang mga reyna. Ang aming pagtatalik ay unti-unting nawala at ang dahilan niya ay ang aking paghilik. Isang paghilik na hindi niya inireklamo sa loob ng 23 taon. Ang aming mga hapunan ay hindi na tungkol sa aming araw, kundi tungkol sa mga listahan ng mga bagay na mayroon ng ibang tao. At ang kanyang pagkakaibigan kay Daniel, lumalim ito matapos ang kasal ni Bianca noong Setyembre 2002. Bigla siyang naging interesado sa mga batas. Nagtatanong ng mga hypothetical na katanungan tungkol sa paghahati ng ari-arian at mga karapatan ng asawa para daw sa isang kaibigan. Ilan sa mga tawag na iyon ang talagang para sa isang kaibigan? Ilan ang mga sesyon ng pagsasabwatan? Kinuha ko ang aking telepono at pinakinggan muli ang ilang bahagi ng recording. Ang boses ni Daniel,
Ilang buwan na naming dinodokumento ang kanyang mga ari-arian. Ang tawa ni Marisa, 25 taon ng pagpapanggap na isang tapat na asawa, ang dokumentasyon. Kaya pala, ang bigla ang interes ni Marisa sa aking mga financial reports. Ang kanyang mga tanong tungkol sa business valuations. Ang kanyang pagpupumilit na magkaroon kami ng joint accounts habang pinapanatili niya ang kanyang sariling mga credit card. Siya ay nagsasagawa ng reconnaissance, isang espiya sa loob ng aking sariling pamamahay. Habang ako ay nagtatayo ng isang imperyo, siya naman ay nagmamapa kung paano ito wawasakin. Ngunit si Marisa, sa lahat ng kanyang talino sa pagpaplano, ay nagkamali. Isang malaking pagkakamali. Minaliit niya ang lalaking nagtayo ng Andres Construction mula sa isang segunda manong truck at mga hiram na gamit. Ang parehong isip na analytical na nag-navigate sa loob ng 35 taon ng mga proyekto, negosasyon at kontrata ay nakatuon na ngayon sa isang bagong uri ng problema. Akala nila, naglalaro sila ng chess laban sa isang taong hindi alam ang mga patakaran. Hindi nila alam na ang asawa niya ay mas nakakaintindi ng estratehiya kaysa sa inaakala nila. Tumayo ako mula sa aking upuan at naglakad patungo sa aking home office. Ang lugar kung saan nakasalansan ang 35 taon ng mga tala ng aking negosyo, mga tax returns, mga kontrata, mga kasunduan. Lahat ng bagay na akala ni Marisa ay lihim niyang kinokopya. Ngunit mayroon akong alam na hindi niya alam. Ang mga tunay na kayamanan ay wala sa mga folder na iyon. Kinuha ko ang aking telepono, hinanap ang isang numero sa aking contacts, Marcus Webb, ang aking accountant, ang aking kaibigan, at ang kaisa-isang taong nakakaalam tungkol sa mga offshore arrangements na itinatag ko maraming taon na ang nakalipas para sa tax optimization. Oras na para gumawa ng isang tawag. Isang tawag na magbabago sa lahat. Ang sumunod na 3 araw ay ginugol ko sa loob ng aking opisina. Ang aking tahanan ay naging isang war room. Ang 2 laptop sa aking lamesa ay walang tigil na umuugong, nagpapakita ng mga bank statement, mga legal na database at mga titulo ng lupa. Ang mga dilaw na legal pad ay puno ng mga sulat, mga listahan ng assets, mga kahinaan at mga posibleng hakbang. Sa 3 araw, maaga akong nag-ahit, isinuot ang aking pinakamagandang business suit at ang aking salamin sa pagbasa. Ang sabi ni Marisa, nagmumukha daw akong kagalang-galang kapag suot ko ito. Nakakatawa kung paano ang pighati ay maaaring maging isang matalas na estratehiya kapag mayroon kang 35 taong karanasan sa negosyo. Ang tawag ko kay Marcus Webb, ang aking accountant, ay naging mas mabunga kaysa sa inaasahan ko. Ang 3 offshore accounts na itinatag ko sa Singapore, maraming taon na ang nakalipas. Lahat ay legal at dokumentado, ngunit hindi madaling makita ng sinumang walang sapat na kaalaman sa forensic accounting. Ang amateur na investigasyon ni Marisa ay nakaligtaan ang tunay na yaman. Nag-abala siyang ikatalogo ang mga nakikitang bahagi ng kaharian, habang ang mga korona ay nakatago sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Ngunit si Marisa ay abala rin. Ang kanyang mga credit card statement ay nagsasabi ng isang napaka-interesanting kwento. Halos 2 milyong piso na hindi autorisadong pag-transfer sa loob ng 8 buwan, papunta sa isang joint savings account na hindi ko alam na mayroon. At ang pangalan ng kasama sa account na iyon, Danielle Thompson. Sila ay matagal nang magkasosyo sa pananalapi. Bago pa man nagsimula ang kanilang plano sa diborsyo, mga mamahaling pananghalian, mga spa treatment, mga designer na damit. Bawat gastos ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng naghahanda para sa isang bagong buhay. Ang mga kahinaan naman ni Daniel ay mas madaling lumabas. Ang aking mga koneksyon sa industriya ng konstruksyon ay naging bukas palad sa impormasyon. Ang lalaking nagpaplanong nakawin ang aking yaman ay baon pala sa utang, mga student loans, isang mamahaling upa sa opisina, at isang reputasyon na gumagawa ng mga hindi etikal na hakbang kapag gipit na sa bayarin. Sa 3 araw, mayroon na akong sapat na impormasyon. Minaliit nila ako. Nakita nila ang isang mapagkakatiwalaang asawa na laging pagod sa trabaho at bihirang magtanong tungkol sa mga gastusin sa bahay. Hindi nila nakilala ang isip na nagtayo ng Andres Construction mula sa isang truck. Ang unang hakbang ng aking ganti ay simple, ngunit epektibo.
Pumunta ako sa bangko, hindi ako tumawag, personal akong pumunta. Kinausap ko si Tom Bradley, ang presidente ng First National Bank at kasama ko sa paglalaro ng golf sa loob ng 15 taon. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, ipinaliwanag ko ang aking hiling. Account Security Review, sabi ko, habang inilalagay ang mga dokumento sa kanyang lamesa. Kailangan kong i-verify at pansamantalang i-freeze ang lahat ng joint access points habang hinihintay ang identity confirmation. I am mas. Tinaasan ako ng kilay ni Tom. Andres, ito ay komprehensibo. Bawat joint account, credit line, at automatic payment. Bawat isa, sagot ko ng may diin. Ito ay magdudulot ng malaking abala kay Marisa, sabi niya. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Iyon mismo ang inaasahan ko. Ang security holds ay na-activate eksaktong 11:47 ng umaga. Sakto sa oras na si Marisa ay paupo pa lang para sa kanyang lingguhang pananghalian sa Alabang Country Club kasama ang 3 iba pang asawa ng mga negosyante. Ang unang text message mula sa bangko tungkol sa isang declined transaction ay dumating sa aking telepono ng 12:03 ng hapon. Ang kanyang nagpapanik na tawag ay dumating ng 12:05. Andres, may problema sa mga account natin. Ang card ko ay na-decline at sabi ng bangko may security hold daw. May alam ka ba dito? Ang kanyang boses ay puno ng perpektong inosente. Walang pagbanggit sa joint account nila ni Daniel. Walang pag-amin sa nawawalang halos 2 milyong piso. Security hold? Sabi ko na may tono ng pag-aalala. Seryoso iyan. Tatawagan ko si Tom Bradley ngayon din. Ngunit hindi ko siya tinawagan. Sa halip, nagmaneho ako papunta sa isang construction site. Ang ingay ng mga makina at ang sigawan ng mga trabahador ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Sa buong hapon, ang aking telepono ay puno ng mga text mula kay Marisa. Bawat mensahe ay naglalaman ng mas matinding pagkainis at pagkadismaya. Ang reaksyon naman ni Daniel ay mas naging interesante. Ayon sa aking private investigator, 3 beses niyang sinubukang i-access ang shared account nila ni Marisa. Nang mabigo, sinubukan niyang mag-withdraw mula sa isang trust account. Marahil ang pondo para sa edukasyon ng aking anak na siya ang namamahala, ngunit iyon ay naka-freeze din. Pagdating ng 6:00 ng gabi, ako ay nasa bahay na, sinusuri ang larangan ng digmaan. Bawat shared account, frozen, bawat joint credit line, suspendido. Ang access ni Marisa sa 25 taon ng naipong yaman ay nabawasan sa kung anumang cash ang dala niya sa kanyang pitaka. Ang aking mga hakbang ay lahat legal. Isang asawang pinoprotektahan ang mga ari-arian ng pamilya. Ngunit alam kong nakuha na nila ang mensahe. Ang lalaking plinano nilang biktimahin ay hindi na naglalaro ng depensa. Siya na ngayon ang umaatake at ito ay simula pa lamang. Ang pagkawala ng access sa pera ay parang pagkawala ng hangin para kina Marisa at Daniel, at ang isang taong hindi makahinga ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Ang kanilang pag-uusap sa telepono na narinig ng aking kapitbahay dahil sa lakas ng boses ni Marisa sa aming driveway ay isang patunay nito. Daniel, kailangan nating mag-usap agad. May mali. Isang malaking pagkakamali. Ang kanyang boses na dati puno ng kalkuladong kumpiyansa, ngayon ay basag sa pagpapanik. Ang tawag na iyon ay sinundan ng isang mabilis na pag-alis. Alam ko kung saan siya pupunta. Sa opisina ni Daniel. Ang pugad kung saan nila binuo ang kanilang masamang plano. Ang hindi nila alam, mayroon akong mata sa kanila. Si Mike Rodriguez, ang private investigator na kinuha ko, ay nakaposisyon na sa isang coffee shop sa tapat ng gusali. Ang bawat kilos nila ay dokumentado. Ang pagmamadaling pagpasok ni Marisa sa lobby, ang kanyang mga takong na umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Ang mga ilaw sa opisina ni Daniel sa 14 na palapag, na nanatiling bukas hanggang hating gabi, isang palatandaan ng isang emergency meeting. Ang pinakaimportante sa lahat, ang ulat mula sa isang contact ni Mike sa katabing opisina. Ang lumang ventilation system ng gusali ay naging isang hindi sinasadyang listening device. At ang kanilang mga salita, puno ng takot at galit, ay malinaw na narinig. Alam niya, Daniel, may alam si Andres. Ang sigaw ni Marisa,
Ang kanyang boses ay nanginginig. Pinutol niya ang lahat. Hindi ko man lang magamit ang credit card para magpagasolina. Ang sagot ni Daniel ay matalas. Ang kanyang boses bilang abogado ay lumabas. Ang timing ay hindi nagkataon lang. 3 araw ang nakalipas, sabi mo bigla siyang sumulpot sa bahay ni Bianca habang nag-uusap tayo. Siguradong may narinig siya. Gaano karami ang narinig niya? Tanong ni Marisa. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang sagot ni Daniel ay nagpabigat sa hangin, kailangan nating isipin na ni-record niya ang buong pag-uusap. Lahat ng sinabi natin tungkol sa mga ari-arian, sa timeline, sa estratehiya, lahat ay posibleng dokumentado na. Ang sumunod na katahimikan ay mas matagal. Naririnig ko sa aking isip ang pagtakbo ng kanilang mga utak. 2 manloloko na biglang napagtanto na ang kanilang biktima ay ilang hakbang na palang nauuna sa kanila. Anong gagawin natin? Tanong ni Marisa. Ang kanyang boses ay nawalan na ng dating tapang. Dito na lumabas ang tunay na kulay ni Daniel. Kapag nasusukol, ang isang abogado na walang integridad ay hindi umaatras. Nagiging mas mapanganib siya. Bibilisan natin ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay determinado. Wala nang dahan-dahang pag-atake. Sa Lunes ng umaga, maghahain ako ng emergency divorce proceedings. Hihingi tayo ng agarang spousal support. At ang rason? Financial abuse. Financial abuse. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw, napakatalino, at napakasama. Gagamitin natin ang pag-freeze niya sa mga account laban sa kanya, pagpapatuloy ni Daniel. Ipapakita natin ito bilang ebidensya ng kanyang pagiging kontrolado at mapang-abusong asawa, hindi isang defensive strategy. Pipinturahan natin siya bilang isang halimaw na ginagamit ang pera para manipulahin at takutin ka. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa pagnanakaw. Ito ay tungkol na sa pagsira ng aking pagkatao. Kailangan mong mag-isip ng mga pagkakataon, utos niya kay Marisa. Kahit anong pagkakataon na gumawa siya ng desisyon sa pera nang hindi ka kinonsulta. Kahit anong pagkakataon na kinuwestiyon niya ang iyong paggastos. Bawat regalo, bawat luho na ibinigay niya sa iyo, gagawin nating ebidensya na ginawa kanyang dependent sa kanya para makontrol ka. Ang kanilang plano ay kasuklam-suklam sa lawak nito. Ang 25 taon ng aking pag-aalaga at pagmamahal ay kanilang babaluktutin at gagawing sandata laban sa akin. Paano si Bianca? Tanong ni Marisa. Mas maganda kung hindi siya agad papanig sa iyo, sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan sa sarili niyang talino. Ang kanyang pag-aalinlangan ay magiging patunay kung gaano kaepektibo ang pagmamanipula ni Andres sa pamilya. Gagamitin natin ang kanyang propesyon bilang psychologist para sabihing na impluwensyahan ng iyong ama ang kanyang pag-iisip. Gusto nilang gamitin ang sarili kong anak laban sa akin. Ang kasamaan nila ay walang hangganan. Nagpatuloy sila sa pagpaplano hanggang hating gabi. Bawat anggulo ay kanilang pinag-aralan. Gagawin nila akong isang kontrabida sa sarili kong kwento. Sa pag-alis ni Marisa sa gusali, ang aking investigator ay nagpadala ng huling ulat. Isang text message mula kay Daniel papunta kay Marisa. Tandaan mo, hindi ka na isang galit na asawa. Ikaw na ngayon ay isang takot na biktima na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob para takasan ang kanyang mapang-abusong asawa. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ngunit hindi nila alam, bawat plano nila, bawat salita ay nakararating sa akin. Hahayaan ko silang magpatuloy sa kanilang madilim na plano. Dahil habang mas malalim ang hukay na kanilang ginagawa, mas madali para sa akin na itulak sila dito. Sabado ng umaga. Ang araw para sa buwan ng mother-daughter brunch ni Marisa at Bianca. Isang tradisyon na sinimulan nila 5 taon na ang nakalipas. Pinili ni Marisa ang kanilang karaniwang pwesto sa isang bistro sa Makati, isang sulok na pribado at perpekto para sa mga kumpidensyal na pag-uusap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang simpleng kumustahan. Ito ay isang misyon para makuha ang simpatya at higit sa lahat ang propesyonal na kredibilidad ng kanyang anak. Ayon sa kwento ni Bianca sa akin kalaunan, nagsimula si Marisa sa isang boses na puno ng pinag-aralang kahinaan. Anak, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa iyong ama, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay sinadyang magmukhang malungkot. Sa tingin ko ay may mali sa kanya. Sa pag-iisip niya, si Bianca
na sinanay sa loob ng maraming taon para kilalanin ang mga pattern ng pag-uugali, ay agad na naging alerto. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape nang may deliberasyon, isang senyales na siya ay lumilipat mula sa pagiging anak patungo sa pagiging isang therapist. "Anong klaseng mali, ma?" tanong niya. Ang kanyang tono ay neutral, mga kontroladong pag-uugali. "Pag-iisip na paranoid," sagot ni Marisa. Ang kanyang mga salita ay tila maingat na pinili mula sa isang psychology textbook. "Nililimitahan niya ang access ko sa aming mga account. Sinasabi niyang para daw sa seguridad. Pero anak, kilala ko ang ama mo. Ito ay hindi normal. Ito ay isang uri ng parusa." "Parusa para saan?" Diretsyong tanong ni Bianca. Ang tanong na iyon ay masyadong direkta, masyadong klinikal. Ang inaasahan ni Marisa ay emosyonal na suporta, hindi isang profesional na pagsusuri. Natigilan si Marisa. Paano niya sasagutin iyon nang hindi nabubunyag ang kanyang sariling kasalanan? Sa tingin ko, ay pinaghihinalaan niyang kinukwestiyon ko na ang aming pagsasama," palusot niya. "Baka sinusubukan niyang takutin ako para manatili sa kanya." Ngunit si Bianca ay hindi isang ordinaryong tagapakinig. Siya ay isang profesional. "Ma," sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. "Ang financial control ay maaring isang uri ng domestic abuse. Ngunit maaari rin itong isang lehitimong hakbang sa pananalapi kapag may mga legal na issue." Ano ang eksaktong paliwanag ni Papa? Dito na nagbago ang diskarte ni Marisa. Nakita niyang hindi niya makukuha ang suporta na gusto niya sa pamamagitan ng pagiging biktima. Kaya't sinubukan niyang i-pressure si Bianca gamit ang propesyon nito. "Sinasabi ko sa iyo na ang iyong ama ay nagpapakita ng mga nakakabahalang pagbabago sa pag-uugali at bilang isang psychologist, inakala kong baka mayroon kang mga ideya kung ano ang nangyayari." Ang hakbang na iyon ay isang malaking pagkakamali. Para kay Bianca, iyon ay isang pagtatangkang gamitin ang kanyang propesyon bilang isang sandata sa isang personal na alitan. Isang malinaw na paglabag sa etika bilang isang psychologist, mariing sagot ni Bianca. "Masasabi kong ang mga malalaking pagbabago sa pag-uugali ay karaniwang may mga malinaw na sanhi." Ano ang nangyari? 3 araw na ang nakalipas na maaaring naging dahilan para biglang limitahan ni Papa ang access sa mga account? Ang tanong na iyon ang tumapos sa kanilang pag-uusap. Alam ni Marisa na natalo siya, hindi niya nakuha ang alyansa na kailangan niya. Sa halip, nagtanim siya ng binhi ng pagdududa sa isipan ng kanyang anak. Si Bianca ay umalis sa bistro na iyon na may bigat sa kanyang dibdib, hindi dahil naniniwala siya sa kanyang ina, kundi dahil naramdaman niyang mayroong isang malaking kasinungalingan sa gitna ng kanilang pamilya. Ang pagtatangka ni Marisa na manipulahin siya ay nagbigay sa akin ng isang hindi inaasahang kalamangan. Nagkaroon ako ng isang potensyal na kakampi. Isang kakampi na ang pinakamalaking sandata ay ang kakayahang makita ang katotohanan sa likod ng mga maskara. At sa digmaang ito, ang katotohanan ang pinakamakapangyarihang armas sa lahat. Habang si Marisa ay abala sa kanyang nabigong pagtatangka na manipulahin si Bianca, ang aking atensyon naman ay nakatuon sa arkitekto ng kanilang plano, si Daniel Thompson. Kung si Marisa ang puso ng kanilang operasyon, si Daniel naman ang utak, at alam ko na para manalo sa digmaang ito, kailangan kong putulin ang ulo ng ahas. Nagsimula ako sa isang serye ng mga tawag sa telepono, hindi bilang si Andres ang biktima, kundi bilang si Andres ang presidente ng Andres Construction. Isang pangalan na may bigat at respeto sa industriya sa loob ng 35 taon. Ang unang tawag ko ay kay Jim Morrison, isang matagal ng kaibigan at supplier ng semento. "Jim, kamusta? May itatanong lang sana ako. Kilala mo ba itong si Attorney Daniel Thompson?" Iniisip kong kunin ang serbisyo niya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. "Andres," sabi ni Jim, "mag-ingat ka sa taong iyan. Matalas na abogado, oo. Pero mayroon siyang panlasa para sa champagne habang ang budget niya ay pang-beer lang. 3 sa mga subcontractor ko ang may utang sa kanya ng halos 1 milyong piso. Laging nangangako ng bayad sa susunod na linggo, pero nawawala kapag singilan na. Iyon ang impormasyong kailangan ko." Ang isang taong desperado sa pera ay gumagawa ng mga desperadong hakbang. Nagpasalamat ako kay Jim
at nagpatuloy sa aking mga tawag. Kinausap ko si Bob Martinez ng Martinez Electrical na 8 buwan nang naghihintay sa kanyang bayad na 300,000 piso. Si Steve Chen ng Chen Plumbing na may utang sa kanya na 400,000 piso. Si Randy Foster ng Foster Roofing na hindi pa rin nababayaran para sa isang trabahong natapos noong Nobyembre pa. Ang kwento nila ay pare-pareho. Kinuha ni Daniel ang bayad mula sa kanyang kliyente, ngunit hindi niya ito ipinasa sa mga taong aktwal na gumawa ng trabaho. Isang malinaw na paglabag sa tiwala. Isang krimen na tinatawag na estafa. Sa loob ng 3 oras, nakabuo ako ng isang kaso laban kay Daniel na mas matibay pa sa anumang pundasyon na ibinuhos ko. Mayroon akong mga pangalan, mga petsa, mga halaga. Mayroon akong mga testimonya mula sa mga taong galit at handang magsalita. Ang susunod kong ginawa ay isang bagay na hindi inaasahan ng isang abogado. Hindi ko siya kinumpronta. Hindi ko siya tinakot. Sa halip, tumawag ako sa State Bar Association, sa kanilang Ethics Complaint Hotline. Gusto kong maghain ng formal na reklamo tungkol sa misconduct ng isang abogado. Sabi ko sa taong sumagot, ang aking boses ay kalmado at propesyonal. Ang pangalan niya ay Daniel Thompson. Siya ay may pattern ng paglabag sa client trust accounts at gumagawa ng mga mapanlinlang na pahayag sa mga propesyonal sa industriya ng konstruksyon. Ang reklamo ay nangangailangan ng detalyadong dokumentasyon. Ibinigay ko ang lahat, ang mga pangalan ng mga subcontractor, ang mga halagang inutang, ang timeline ng mga kasinungalingan. 3 sa mga subcontractor ay pumayag na maging saksi. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, ang opisina ni Daniel ay nakakatanggap na ng mga tawag mula sa Bar Association. Mga tawag tungkol sa isang pinabilis na investigasyon at isang mandatory hearing. Ang kanyang propesyonal na reputasyon, ang pundasyon ng kanyang pagsasabuatan laban sa akin, ay bigla na ngayong nasa ilalim ng formal na pagsusuri. Hindi na siya ang mangangaso, siya na ngayon ang hinahanting. Pagsapit ng 4:47 ng hapon, nakatanggap ako ng text mula kay Mike, ang aking investigator. Si Thompson, kalalabas lang ng opisina. May dalang 3 kahon ng mga file, papunta sa kanyang sasakyan. Gusto mo bang sundan ko? Nag-type ako ng sagot. Hindi na kailangan. I have to's. Alam ko na kung saan siya pupunta. Pupunta siya kay Marisa. Ang kanyang pagpapanik ay mas mananaig kaysa sa kanyang karaniwang pag-iingat. Ang kanilang pagsasabuatan na nagsimula sa kumpiyansa at maingat na pagpaplano ay magiging isang desperadong pagtakbo para sa kaligtasan. Hayaan silang magpanik. Hayaan silang magkamali. Ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. At ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay ang kanilang sarili. 2 araw ng propesyonal na krisis ang nagbigay kay Bianca ng panahon para pag-isipan ang lahat. Ang branch kasama ang kanyang ina, ang mga kakaibang tanong ni Daniel tungkol sa istruktura ng aking negosyo at ang tensyon na nararamdaman niya sa pamilya. Ang kanyang pagmamaneho papunta sa headquarters ng Andres Construction ay parang isang paglalakbay patungo sa isang pagtutuos na matagal na niyang iniiwasan. Ang aking opisina, na gawa sa ladrilyo at bakal, ay isang simbolo ng katatagan at tapat na paggawa. Isang bagay na kabaligtaran ng salaming tore kung saan nag-oopisina si Daniel. Nang pumasok siya sa aking opisina, tumayo ako. Binasa ko ang kanyang body language, ang kanyang profesional na postura, ang kanyang distansya, ang tindig ng isang taong nakagawa na ng isang mahirap na desisyon. Hindi na siya ang aking munting Bianca. Siya na ay isang babaeng may sariling isip at paninindigan. Papa, kailangan nating pag-usapan kung ano ang nangyayari sa inyo ni Mama, sabi niya. Ang kanyang boses ay may parehong neutral na tono na ginamit niya sa kanyang ina. 2 araw kong pinag-aralan ang sitwasyon at kailangan kong maintindihan ang iyong panig. Ano ang sinabi sa iyo ng iyong ina? Tanong ko. Na nagpapakita ka raw ng mga kontroladong pag-uugali, financial manipulation at posibleng emotional abuse, sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng aking lamesa. Gusto niyang gamitin ang aking profesional na kredibilidad para suportahan ang kanyang kwento bilang isang biktima. Ang kanyang paggamit ng mga klinikal na termino ay medyo nakakagulat, ngunit naiintindihan ko ang kanyang diskarte. Inilalayo niya ang kanyang sarili sa emosyon para masuri ang mga katotohanan nang walang kinikilingan.
At ano sa tingin mo? Tanong ko. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang mga berdeng mata na kamukhang kamukha ng kay Marisa, ngunit mayroong mas malinaw na kislap. Sa tingin ko, sinubukan akong manipulahin ni Mama sa parehong paraan na tila ginagawa niya sa iyo. Ipakita mo sa akin ang ebidensya, Papa. Kailangan kong marinig ang narinig mo. I'm going datla. I'm going die. Nag-alinlangan ako ng isang saglit. Sa sandaling iparinig ko ang recording na iyon, wala nang paraan para protektahan siya mula sa buong katotohanan tungkol sa kanyang ina at sa kanyang asawa. Ngunit si Bianca ay 30 taong gulang na, isang lisensyadong psychologist. Kaya niyang harapin ang katotohanan. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Marisa ay pumuno sa katahimikan ng aking opisina. Kapag pumirma na ang matandang hangal na iyon, makukuha na natin ang lahat ng ating pinlano. Sa unang minuto, hindi nagbago ang ekspresyon ni Bianca. Ang kanyang profesional na detachment ay nanatili habang pinapakinggan niya ang kanyang ina na kinukutya ang 25 taon ng kanilang pagsasama. Narinig niya si Daniel na kinakalkula ang mga legal na estratehiya. Ngunit nang sabihin ni Marisa ang mga salitang 25 taon ng pagpapanggap na isang tapat na asawa, doon bahagyang gumuho ang kanyang composure. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom ng isang beses at pagkatapos ay bumitaw. Nang matapos ang recording, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Gaano katagal mo nang alam? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina. 6 na araw, sagot ko. Narinig ko ang pag-uusap na iyan sa bahay ninyo noong Martes. I 50 and create. At sa loob ng 6 na araw, ano ang ginawa mo? Nagtayo ng isang depensa habang nagpapanggap na normal ang lahat? Isang bagay na ganoon. Sumandal siya sa kanyang upuan, pinoproseso ang lahat. Sinubukan niya akong gamitin bilang isang sandata, Papa, sabi niya. Ang galit ay nagsisimula ng marinig sa kanyang boses. Laban sa iyo at laban sa profesional na etika. Ang bigat ng kanyang kataksilan, hindi lang sa iyo, kundi sa akin din. Patawad anak at nadamay ka pa dito, sabi ko. Hindi, mabilis niyang sagot. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Masaya akong nalaman ko ang katotohanan. Ang tanong ngayon ay, ano ang susunod na mangyayari? Pinag-aralan ko ang mukha ng aking anak. Nakita ko ang lakas na tinulungan kong buuin, ngunit isang kalayaan na hindi ko kayang kontrolin. Iyon ay desisyon mo, Bianca. Hindi kita pipiliting pumili ng panig. Nakapili na ako, sabi niya, at tumayo. Pinipili ko ang katotohanan kaysa sa katapatan sa pamilya. Pinipili ko ang ebidensya kaysa sa emosyon. At pinipili kong suportahan ang magulang na hindi sinubukang manipulahin ang aking profesional na etika. Isang malaking bigat ang nawala sa aking dibdib. Paano si Daniel? Tanong ko. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Ang asawa ko ay naging bahagi ng isang pagsasabwatan para sirain ang aking ama sa pananalapi habang ginagamit ang aking propesyon bilang isang panakipbutas. Tapos na ang pagsasamang iyon. Lumakad siya patungo sa pinto at pagkatapos ay huminto. Magsasalita ako ng tapat tungkol sa dynamics ng ating pamilya kung kinakailangan, pero hindi ako magiging sandata ng kahit sino. Kasama ka na doon. Naiintindihan ko. Mabuti. Dahil mayroon pa akong isang bagay na kailangang gawin. Umalis siya sa aking opisina nang may determinadong hakbang. Ang hakbang ng isang taong nakahanap ng moral na kalinawan sa isang sitwasyong idinisenyo para wasakin ito. 20 minuto mula ngayon, papasok siya sa sarili niyang tahanan para harapin ang lalaking nagtaksil hindi lang sa akin kundi sa propesyon na binuo niya sa loob ng maraming taon. At ako, naiwan sa aking opisina, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi ko naramdaman simula nang magsimula ang bangungot na ito. Pag-asa. Pag-asa na sa huli. Ang katotohanan ay mananaig. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Ang hangin sa loob ng korte ng Davenport County ay tila mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita at mga nakatagong katotohanan. Umupo ako sa tabi ng aking abogado, si James Morrison. Isang matalik na kaibigan na nakasama ko sa maraming laban sa negosyo, ngunit ito ang unang pagkakataon na sasamahan niya ako sa isang laban na personal. Sa kabilang panig, nakaupo si Marisa. Ang kanyang damit ay simple at konserbatibo. Ang kanyang makeup ay minimal
Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng bun. Isang larawan ng isang babaeng inaapi at walang laban. Isang larawan na maingat niyang binuo para sa araw na ito. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, si Linda Hawthorne, isang babaeng kilala sa kanyang scorched earth na taktika. Handa silang sunugin ang lahat para manalo. Ngunit ang hindi nila alam, dala ko ang tubig na papatay sa kanilang apoy. Nagsimula ang paglilitis. Ang hukom, si Patricia Hendricks, ay isang babaeng walang paligoy-ligoy na nakakita na ng lahat ng uri ng panloloko sa pamilya sa loob ng kanyang 20 taon sa serbisyo. Tiningnan niya ang petisyon para sa emergency restraining order na inihain ni Marisa. Ginang Cole, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay may autoridad. Inaakusahan ninyo ang inyong asawa ng financial abuse at pananakot. Maaari niyo bang ilarawan ang mga partikular na insidente na nagdulot sa inyo ng takot para sa inyong kaligtasan? Tumayo si Marisa, dahan-dahan. Ang bawat kilos niya ay may kasamang drama. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay nanginginig. Isang panginginig na pinagpraktisan. Kagalang-galang na hukom, sabi niya, habang nakatingin sa hukom ngunit alam kong ang mga salita niya ay para sa akin. Sa loob ng maraming buwan, ang aking asawa ay naging kontrolado. Nililimitahan niya ang aking access sa aming pera. Sinusubaybayan niya ang bawat gastos ko. Nagbibitaw siya ng mga salita, mga banta, kung ano ang mangyayari sa akin kapag sinubukan ko siyang iwan. Anong klaseng mga banta, Ginang Cole? Tanong ng hukom. Mga banta sa pananalapi, sagot ni Marisa. Ang isang butil ng luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mata. Naiiwan niya akong walang-wala. Nagagamitin niya ang kanyang mga koneksyon sa negosyo para sirain ang aking reputasyon. At noong nakaraang linggo, pinutol niya ang lahat. Wala akong access sa pera kahit para sa mga pangunahing pangangailangan. Natakot ako. Para sa aking sarili, para sa aking kinabukasan, pinanood ko ang aking asawa ng 25 taon na nagsisinungaling sa ilalim ng isang panunumpa. Ang bawat salita ay isang gawa-gawa. Ang bawat luha ay peke, ngunit ang kanyang pag-arte ay napakagaling. Sa isang sandali, halos naniwala ako. Halos. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, kung hindi ko lang narinig ang kanyang tawa habang tinatawag niya akong isang matandang hangal. Bumaling ang hukom sa aking abogado. Ginoong Morrison, mayroon bang tugon ang aking nasasakdal? Kalmadong tumayo si James. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapanatagan. Mayroon po. Kagalang-galang na hukom. Mayroon kaming ebidensya na ang mga paratang ni Ginang Cole ay hindi lamang kasinungalingan, kundi bahagi ng isang sinadyang pagsasabwatan upang dayain ang aking kliyente sa kanyang mga ari-arian. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng bulungan sa loob ng korte. Iyan ay isang seryosong akusasyon, abogado, sabi ng hukom. Dahil ito po ay isang seryosong krimen, kagalang-galang na hukom, sagot ni James. Mayroon kaming audio recording ng pag-uusap ni Ginang Cole at ng kanyang kasabwat, si Ginoong Daniel Thompson, kung saan pinaplano nila ang eksaktong senaryo na ito. 6 na linggo na ang nakalipas. Sa pagbanggit ng recording, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marisa. Ang kulay ay biglang nawala. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Ang kanyang abogado ay bumulong sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Hindi mo makokontrol ang pinsala kapag ang buong pundasyon ng iyong kaso ay gawa sa kasinungalingan. Nais kong ipresenta ang Exhibit A, sabi ni James, habang kinokonekta ang kanyang telepono sa audio system ng korte. At pagkatapos, ang boses ni Marisa ang pumuno sa buong silid. Malinaw, malakas, at puno ng pangungutya. Kapag pumirma na ang matandang hangal na iyon, makukuha na natin ang lahat ng ating pinlano. Sa loob ng 43 minuto, ang buong korte ay tahimik na nakinig habang ang buong pagsasabwatan ay dahan-dahang nabubunyag. Ang pagtawa ni Marisa sa aming pagsasama, ang mga legal na estratehiya ni Daniel, ang kanilang kalkuladong plano na gamitin si Bianca, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga salitang binitawan ni Marisa nang may kaswal na kalupitan. Diyos ko, naniniwala talaga siyang mahal ko siya. Pinanood ko ang pagguho ng mundo ni Marisa sa real time. Ang kanyang kwento bilang isang biktima ay naging isang katawa-tawang kasinungalingan kapag inihambing sa kanyang na-record na pagtawa.
Ang kanyang testimonya tungkol sa takot ay naging walang katuturan. Itinigil ng hukom ang recording. Ang katahimikan sa korte ay nakakabingi. Tumingin si Hukom Hendricks kay Marisa, isang tingin na puno ng pagkasuklam. Isang tingin na nakalaan para sa mga taong walang galang sa batas at sa katotohanan. Ginang Cole, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Mayroon ka bang anumang tugon sa ebidensyang ito? Ang bibig ni Marisa ay bumukas at nagsara, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang abogado naman ay namumutla na pagtantong ginamit siya ng kanyang kliyente para maghain ng isang mapanlinlang na kaso. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Attorney Hawthorne. Ang kanyang boses ay nanginginig. Humihiling po ako ng pahintulot na mag-withdraw mula sa kasong ito. Hindi po ako nabigyan ng impormasyon tungkol sa mga sirkumstansyang ito nang tinanggap ko ang representasyon. Pinahihintulutan, mabilis na sagot ng hukom, at pagkatapos ibinalik niya ang kanyang tingin kay Marisa. Ginang Cole, ibinabasura ko ang iyong petisyon ng may prejudice. Bukod dito, ire-refer ko ang kasong ito sa opisina ng District Attorney para sa investigasyon ng posibleng kasong perjury. Ang pagpukpok ng gavel ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Isang tunog ng katapusan, katapusan ng kasinungalingan, katapusan ng isang pagsasama. 2 linggo pagkatapos noon, ang aming diborsyo ay naayos na. Ang dokumentadong panloloko ni Marisa ay nag-alis sa kanya ng anumang karapatan sa spousal support at ang isang prenuptial agreement na matagal na niyang kinalimutan na masaya niyang pinirmahan noong 1987 ay naglimita sa kanya sa pinakamababang posibleng bahagi ng aming ari-arian. Ang lisensya naman ni Daniel bilang abogado ay sinuspinde at kalaunan ay tuluyang binawi ng matuklasan ng Bar Association ang mahigit 6 na milyong pisong nawawalang pondo ng kliyente. Ang huling balita ko sa kanya, lumipat siya sa probinsya at nagtatrabaho bilang isang paralegal. Si Bianca ay naghain ng diborsyo isang araw pagkatapos ng hearing. Nagtayo siya ng isang bagong practice na nakatuon sa family therapy na may partikular na kadalubhasaan sa pagkilala sa mga pattern ng manipulasyon. 6 na buwan ang lumipas. Si Marisa ay nagtatrabaho ngayon bilang isang sales lady sa parehong mall kung saan dati niyang ginagastos ang aking pera sa mga mamahaling bagay. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa aming dalawa. Ako? Itinayo kong muli ang Andres Construction, mas matatag kaysa dati. Ang suporta ng komunidad sa panahon ng aking pagsubok ay naging mga bagong kontrata at mas malalim na relasyon sa negosyo. Ang bahay, iba na ang pakiramdam ngayon. Mas tahimik, ngunit tapat. Wala ng mga pag-arte. Wala ng mga kalkuladong pagmamahal. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tunog ng ulan sa mga bintana na itinayo ko gamit ang aking sariling mga kamay. Sa isang tahanan na sa wakas ay tunay nang sa akin muli. Tama si Marisa sa isang bagay. Totoong naniwala akong mahal niya ako. Ngayon, alam ko na ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-ibig at ng isang mahusay na pagganap.